Hello guys, ang tutorial nito ay paano gamitin yung remote monitoring ng zero tier sa ating FTech. Okay, bago yan, open na natin yung Google browser and then pumunta tayo sa website ng zero tier. So dito sa zero tier, ang gamit natin is desktop. Ida-download natin yung app para sa desktop. Ang desktop natin is Windows based. So ang ida-download natin is yung pang Windows. So ayan, i-click nyo lang to, then download. Pagkatapos nyo i-download, i-install nyo sa PC nyo para magamit natin sa pang-remote. Okay. Dahil naka-install na sa akin to, bubuksan ko na yung aking zero tier app. Ayan. Yung zero tier app nandito natin sa tray. Pinaka-left tray ng, hindi pala left, right pala, right. Sa right tray. And then, ang gagawin natin, mag-login na tayo. Ngayon, kung meron ka ng zero-tier account, mag-login na lang kayo. O kung meron kayong email, halimbawa, Google, Gmail account, mag-login tayo sa Gmail account. So, lagi ng Gmail account, papasok natin yung password. So, dito, kung wala ka pang network ID, kailangan mo i-click ang Create Network. Pag naka-create ka ng network, ito ang lalabas. Magkakaroon ka ng network ID. And then, check natin ang ating network ID. Ayan, click natin yung network ID. Tapos, dito sa network ID, ito ang gagamitin natin pan-join dito sa zero tier app. So, dito sa zero tier app, i-open natin. I-click natin yung join new network. So, ngayon, sabi, enter 16-digit network ID to join. So, ito yung 16-digit. Click mo to para makopy. And then, paste. And then, join. And then, refresh lang. And then, refresh lang. So, ayan na. Kasi naka-join ka na pala dito, naka-join na. Naka-join na yan eh. Paano natin malalaman na naka-join tayo? Makikita dito, yung my address is 7B45D9. Ayun nakalagay is 7B4225D9. So since connected na tayo sa ating network, and then, ang gagawin natin, pupunta na tayo sa ating FTech GUI admin. Ngayon, papasok na natin yung magla-login tayo gamit ang username at password. So yan, pupunta lang kayo sa remote tab. Ito, remote tab. And then, dito natin ipipaste yung ating network ID. So, ito yung network ID natin. Copy natin. Paste natin dito. Then, click join. So, since may nakalagay na
200 join, okay. Ibig sabihin, okay na yan. Connected ka na. So, ayan. So, dito, makikita mo yung note ID ng iyong Orange Pi. So, ayan. So, dyan, tignan natin kung may lumabas yung note ID. Kung wala, baka naka-hide lang, click lang natin yung hide. So, ayan na. Ibig sabihin, naka-hide lang, pero connected ka na. Ang gagawin natin, click mo lang tong edit. And then, lagyan natin ang pangalan. Ftech na lang ilagay na. And save. So, click natin to. Refresh natin para makita natin. O, ayan na. So, ito, malalaman mo kung connected na yung Ftech na Orange Pi mo. O, pwede RPI. Dito sa address. So, pupunta tayo dito kung ito nga yung address na nakalagay. So, ayan. Alagay is EDA EC81568. So, ayun din, ED6E81568. So, ibig sabihin yan, connected na ang iyong Orange Pi. So, paano natin malalaman kung nagana siya? Ang gagawin lang natin, kopyahin natin itong public IP. And then, sa public IP, dagdagan lang natin ng admin. And then, enter. So, ayan na. Connected na siya. Ang gagawin ko dito, logout na natin to para check natin kung successful ba yung paggawa natin. So, password natin yung username at password natin. Oh, ayan na. Nakapasok na tayo. So, ganun lang po. Sa next tutorial naman ay yung gamitin natin yung ating cellphone. Para cellphone naman ang gamitin natin pang remote sa ating mga PC. Log-out natin. So, salamat at dyan na nagtatapos ang tutorial na ito.